Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwento na magpapakilabot sa inyong gabi? Sa abandoned building na puno ng misteryo, nagsimula ang lahat ng magdesisyon ang magkakaibigan na magbonding doon. Pero ang hindi nila alam, may isang kwento si Carl tungkol kay Thomas na magpapabago sa kanilang pananaw sa buhay. Pakinggan niyo ang kwento ng isang empleyadong tinulak sa kanyang limitasyon at ang mga nakakatakot na pangyayari na sumunod. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror dyan? Salamat po sa inyong oras at pagnanais na marinig ang aking kwento. Ako nga pala si Miguel. Lumaki ako sa Quezon City at dito ko nakilala ang aking mga matalik na kaibigan na sina Carl, James at Lily. Matagal na kaming magkakaibigan simula pa noong high school. Madalas kaming magbonding tuwing Sabado at sa pagkakataong ito, napagdesisyonan naming pumunta sa isang lumang gusali na matagal nang inabandona. Nasa kalagitnaan ako ng aking trabaho bilang graphic designer at ang mga ganitong lakad ang nagiging pahinga ko mula sa stress ng buhay. Sabado ng hapon bandang 3:00, naglakad kami ni Carl, James at Lily papunta sa isang lumang gusali sa Quezon City. Ang gusali ay matagal nang inabandona. May mga sirang bintana at kalawang na pinto, tila ba may mga lihim na itinatago. Habang nag-aayos kami ng mga upuan sa gitna ng madilim at alikabok na silid, naririnig ang tunog ng pagbukas ng mga lalagyan. Si Carl ang nagdala ng adobo, si Lily naman ang may dala ng soft drinks. Grabe ang dilim dito, sabi ni Lily habang nag-aayos ng kanyang upuan. Parang may mga multo. Oo nga parang may mga matang nakatingin sa atin, dagdag ni James sabay lingon sa paligid. Ramdam ko ang pagtaas ng balahibo ko. Tama na yan, Lily, maghanda na tayo, sabi ni Carl sabay bukas ng kanyang lalagyan ng adobo. Kain na tayo bago pa tayo lamunin ng dilim. Habang kumakain kami, nagrereklamo si James tungkol sa lasa ng kanyang adobo. Parang may kulang, hindi masarap, sabi niya habang tinitikman ang pagkain. Hindi ikaw na magluto ng sarili mong pagkain, biro ni Lily. Ngunit tiningnan siya ni James ng masama, tila ba may galit na nag-aalab sa kanyang mga mata. Relax lang, James, baka pagod ka lang. Sabi ko, sinusubukang pakalmahin ang tensyon. Pero ramdam ko ang bigat ng tingin ni James. Alam niyo, may alam akong kwento na baka magustuhan niyo, sabi ni Carl sabay ngiti. Tungkol ito sa isang lalaki mula sa Makati. Agad namang nagpakita ng interes si James at nakinig ng mabuti sa bawat salitang binibitawan ni Carl. Sige nga, ikwento mo, sabi niya, habang inaayos ang kanyang salamin. Si Tomas ay isang masipag na empleyado sa isang call center sa Makati. Simula ni Carl habang kami nakikinig. Kilala siya sa kanyang dedikasyon sa trabaho at hindi nagrereklamo kahit gaano kahirap. Pero dumating ang bagong manager na si Reginald, patuloy ni Carl. Isang baguhan at mahilig mag-micromanage. Sinubukan ni Reginald kung hanggang saan ang kayang tiisin ni Thomas. Lagi siyang binibigyan ng maraming trabaho na tila imposibleng matapos sa takdang oras, dagdag ni Carl. Pero si Thomas kahit hirap na, hindi nagrereklamo. Kahit na halos bumigay na ang kanyang katawan, tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho, sabi ni Carl. Para bang may kung anong naguudyok sa kanya na hindi sumuko. Minsan nga nakita siya ng mga kasamahan niya na halos himatayin na sa pagod. Dagdag ni Carl, pero hindi siya tumigil. At dito nagsisimula ang tunay na bangungot, sabi ni Carl sabay tingin sa amin. Isang gabi binigyan siya ni Reginald ng imposibleng gawain na kailangang matapos bago umuwi. Sa gabi na yon, nagsimula nang magpakita ng pagod si Thomas, kwento ni Carl. Pero patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho.
kahit na ang kanyang katawan ay tila bumibigay na. Paulit-ulit itong ginawa ni Reginald, dagdag ni Carl. Palaging pinapahirapan si Thomas ngunit hindi nagrereklamo si Thomas. Minsan kahit nakaupo na lang si Thomas, kitang-kita mo ang pagod sa kanyang mukha, sabi ni Carl. Parang wala na siyang lakas. Hanggang sa isang gabi, tuluyan nang bumigay si Thomas, sabi ni Carl. Isinara niya ang mga blind sa opisina ni Reginald at nagkaroon ng marahas na komprontasyon. Lumabas si Reginald na sugatan at sumisigaw para sa seguridad, patuloy ni Carl. Habang si Thomas ay lumabas na parang nawala sa sarili at paulit-ulit na sinasabi ang walang problema. Nahuli si Thomas ng seguridad at dinala sa isang mental hospital, sabi ni Carl. Habang si Reginald ay naiwanang takot at naguguluhan. Nakita ng mga kasamahan nila ang pangyayari at lahat sila ay nagulat, dagdag ni Carl. Hindi nila akalain na ganun ang mangyayari. At dito nagsimula ang tunay na bangungot para kay Reginald, sabi ni Carl. Hindi niya alam na ang kanyang mga aksyon ay may mas malalim na epekto kay Thomas. At dito na nagtatapos ang unang bahagi ng kwento, sabi ni Carl. Pero may mas matindi pang mangyayari. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang imposibleng gawain, tuluyan nang bumigay si Thomas, kwento ni Carl. Isinara niya ang mga blind sa opisina ni Reginald at nagkaroon ng marahas na komprontasyon. Grabe, para daw siyang ibang tao. Parang may demonyo na pumasok sa katawan niya. Lumabas si Reginald na sugatan at sumisigaw para sa seguridad, habang si Thomas ay lumabas na parang nawala sa sarili at paulit-ulit na sinasabi ang walang problema. Nakakatakot isipin. Pero nahuli si Thomas ng seguridad at dinala sa isang mental hospital, sabi pa ni Carl. Habang si Reginald ay naiwanang takot at naguguluhan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. At dito nagsimula ang tunay na bangungot para kay Reginald. Hindi niya alam na ang kanyang mga aksyon ay may mas malalim na epekto kay Thomas. At dito na nagtatapos ang unang bahagi ng kwento, sabi ni Carl. Pero may mas matindi pang mangyayari. Natanggal sa trabaho si Reginald matapos mapanood ang security footage na nagpapakita ng kanyang pagmamaltrato kay Tomas. Kwento ni Carl. Makalipas ang ilang buwan, nakarinig si Reginald ng balita sa radyo na nakatakas si Tomas mula sa ospital. Kinabukasan, natagpuan si Reginald na patay sa kanyang opisina, brutal na pinatay, at may mensahe sa pader na nagsasabing may puso si Tomas. Nagulat at natakot sina James at Lily sa kwento ni Carl, sabi ni Carl. Biglang nagsalita si James, inaayos ang kanyang salamin, at sinabing alam niyang hindi totoo ang kwento dahil siya si Thomas. Natahimik kami lahat, hindi makapaniwala sa narinig, dagdag ni Carl. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. At dito nagsimula ang tunay na bangungot para sa amin, sabi ni Carl. Hindi namin alam na ang aming kaibigan ay may mas madilim na lihim na itinatago. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayong gabi ay nagpapaalala na ang bawat tao ay may hangganan. Salamat sa pakikinig, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas maraming kwento. Hanggang sa susunod, mag-ingat kayo, baka ang susunod na bangungot ay sa inyo na.